Okay, salamat. First question. Nagkausap na ba kayo ni Senator Zubiri, ma'am, regarding dun sa pinasok nilang AKAP fund? Na sabi po ba nag-usap kami, lalong-lalo na kay finance head namin, si Sani Angara. At yun nga, dahil house insertion yun, talagang hindi namin alam kung ano yung mga nialaman doon. Kasi kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat doon sa final version na hindi kami dapat makialam daw sa mga house insertion. Hindi ko naman alam na kung ano yung insertion, nagtitiwala kami na wala namang kalokohan. Nagulat naman ako, yung COMELEC biglang lumobo from 2 billion, naging 15. Hawak ko yung budget, wala akong kamalay-malay. Ganon din yung AKAP. Hawak ko na naman yung budget ng DSWD. Lumobo ng 27 billion. Mabuti kung maliliit na halaga yan. Ang laking tulong sana niyan sa mga eskwelahan katulad nito, sa mga estudyante, mga magsasaka, lahat na naghahanap buhay na small and medium. Ang laking tulong yan, pati sa TODA. Isipin nyo, billion-billion, hindi natin alam kung saan mapupunta. And we heard, ma'am, na meron kayong probe na gagawin regarding this matter. Tama po ba? Well, eto nga, titingnan natin kung anong kailangan gawin. Kasi nung inuusisa ng media kung paano nangyari yung sa COMELEC, kung paano nangyari yung karagdagan na insertion na naman dyan sa AKAP, abay, tinitignan na namin ngayon yung billion-billion na nakaprograma na naman sa unprogram. Yung request ni Pangulo, ni Bongbong, napakaliit sa unprogram. Abay, lumobo, halos 20% ang dagdag. Ang laki-laki. Kaya eto, yan ang problema namin. Samantalang sa kabila nun, eto nga, ang laki-laki ng unprogram sa iba't ibang mga social at kung ano-ano pang project. Samantalang, yung ating mga infrastructure project, ibig sabihin yung flagship project ng Presidente, yung ating malalaking highway, tulay, mga airport, zero para sa foreign assisted. Doon kami nagtataka, pati maintenance, liit ng todo-todo, yung EDSA na yan, at yung ibang pang highway na kailangan i-maintain, sira-sira. Mas lalo pang masisira kasi ang liit-liit na ng maintenance. At yung inaasahan ng kalsada sa Cordillera, lalo na sa Mindanao, hindi na mabubuksan kasi halos walang pera para sa right of way. Bakit naman nagtakot doon? O paano tayo uunlad kapag ganyan? So as of press time, ma'am, wala pang malinaw na paliwanag sila Senator Zubiri sa inyo tungkol dito? Hindi, kasi nga, ganun kasi, may insertion yung house. Yun ang problema. Talagang kami, nagtitiwala, binibigay na namin yung e-signature. Hindi naman mano-mano yan na nasa kanila na ilapat. Yun pala, kung ano-ano na hindi nagdag. Thank you. Ang akin naman, wala naman masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Huwag naman ganun. Ma'am, sa ngayon po, mabuto po ba yung event ng news? Well, sa palagay ko, sinabi na rin at mapapatunayan naman, sabi naman ni VP Sara, okay naman sila ni Presidente. Palagay ko, yung principals, hindi nag-aaway. Maraming asumot, yun ang problema. Marami siguro sa paligid, nag-iintriga, gusto na may away para may benepisyo sila. Hindi tama Ang ganda na sana ng takbo natin. Wala tayong toxic politics. Nagsasamahan ng Norte, may solid South sa Davao. Wala talagang problema. Biglang nagkakagulan. Daming sulsulero Sa palagay niyo po, ma'am, sino po kayo nasa likod po ng ganitong karindera sa syempre, kung sino makikinabang, marami kasing ambisyoso, layo-layo pa ng 2028, presidential na pinag-uusapan, kung tutuusin, malayo na rin yung 2025, ngayon pa lang gusto nang tanggalin yung Senado, okay lang naman, pero pag-usapan, pati yung Chacha, hindi naman kami tutol dyan, pati yung economic provisions, pati ang PI na yan, hindi naman kami tutol sa PI. Ang problema, wag naman sulat. Nakaka-insulto naman sa mamayang Pilipino, palibasa sa sabihin nila, ay mangmang naman yan hindi naman maintindihan yung mga constitution at saka yung English. Hindi naman maintindihan, papirmahin mo, sabihin mo, ayuda. Linuloko naman tayo niya, nakaka-insulto at sinasamantala naman yung kahirapan ng buhay. Ma'am, follow question lang po. Pareho naman po tayo taga-Norte. Kasano dahil kasasati tobacco para na tayo kay Locos po? Yes, syempre, problema pa rin itong issue ng tobacco. Sunset industry talaga siya.
Kaya iba't iba ang pinapasukan. Vegetable farming, konti na nga lang yung nagtatanim ng tabako, pati ang bigas. Ang bigas, sabi na, pinakamura na daw sa Ilocos, pero umaapak pa rin ang 55, 60. So talagang mabigat pa rin. Talagang samantalang ang gulay hindi mabenta, ang mura-mura nung nakalipas na buwan, nasa 10 piso na lang ang kilo. Pinamimigay na lang, nasisira na lang sa lansangan. Nakakaiyak kung bakit yung ating agrikultura napakalabo, ang gulo, saksakan ng mahal. Samantalang, naghihikahos yung mga farmer ng sibuyas sa Maynila at sa Karatig Maynila, ang tataas pa rin ang presyo, halos hindi naman bumababa, nasa 150 pa rin kada kilo. Di mo maintindihan ba't ganun? SSD Media po ako. So, una ko pong tanong is, ano pa po yung mga next na project nyo po? Bukod po sa ICE, para po sa mga estudyante na pwede po nilang kapatid. Well, ang inaasahan natin yung next finalist. Mga finalist natin sa Young Farmers Challenge, meron akong contest. Pa-contest to, nasa province, city, hanggang sa region, hanggang sa nationwide, 50,000 yung basic grant. Kung maka-invento o meron bagong crop o magsalit ng kakaibang teknolohiya, pwedeng ipasok dyan. Contest dyan ng agriculture. Tapos may contest din na Young Creators. Creatives Challenge yun. Yun naman sine, kanta, animation, iba't ibang creative field. Lahat yun, pwedeng pasukan din. Malaki yung contest at malaki yung mga premyo. Nasa 1 million pesos, 300,000 to 1 million. Sana, sabihan pagka NCST, ano po, marami sa inyo very good sa engineering, sa computer, dapat sumali kayo sa